Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Atin pong itutuloy yung ating pong mga usapin. Kung naalala po ninyo, ano nga po yung message ng Panginoon nung last Sunday? Through Pastor Peter? Sam. Delight in God's Word. Ano sabi niya? And be blessed. Sino sa inyong gusto ho talagang pinagpala ang buhay? Praise God. Praise God. Ano sabi ng Lord? Delight in His Word. Bakit po? Ito po ang sabi ng Panginoong Diyos. Delight in God's Word and be blessed. Ito po ay hindi inimbento ni Pastor Peter. Ito po ay hango po sa salita ng Panginoong Diyos. Ito po ang sabi niya. How blessed is a man. Pansinin po ninyo, pinagpala ang tao. Sabi niya, alam po, papansin niyo po dito itong talatang ito, tuwan-tuwa po ako dito kasi hindi niya sinabi, pinagpala ang matatalino, pinagpala ang mga gwapo, pinagpala ang mga hari, pinagpala ang mayayaman. Hindi niya sinabing ganoon. Ang sabi niya, pinagpala ang tao. Mapansin niyo po ba, ibig sabihin ng tao, ito yung nagkakaproblema, ito yung taong meron din mga pagsubok na hinaharap. Tama? Ibig sabihin, available pala ito sa lahat ng tao, sa lahat ng uri ng tao. As long as, ang sabi niya, who does not walk in the counsel of the wicked. Pag narinig niyo yung salitang walk, just a review. Sabi ni Amos, how can two walk together if they do not agree? Sa madalit salita, yung walk is agreeing with the counsel of the wicked. Pag sinabi sa Tagalog yan, masasama. Ang literal niyan ay walang Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Andiyan pa kayo? No. Ano ibig sabihin yan? Tandaan ninyo na yung counsel ng walang Diyos, hindi necessarily nang gagaling sa labas. Minsan nanggagaling sa loob. What do I mean? Narinig niyo na po ba yung may kasing mama na naplatan siya sa gitna ng ng parang loop, medyo ilang na lugar. Naplatan siya, nakalimutan niya yung jack. Alam niyo yung jack? Yung nagtanim ng beans tapos naging yung pang-akyat ng di ba? Jack. Sabi niya, naku, wala yung jack. Ngayon, sa malayong bahagi, nakita niya may bahay. Sa may bukid, may bahay. May truck na nakaparada. Sabi niya, tiyak dito, meron tong jack. Siyempre may truck Di inisip niya, lalapitan ko, hihingi ako ng tulong. Mga alauna ng tanghali, mga hapon yun. Siyempre, nagsesiesta madalas yung mga taong ganyan Habang naglalakad siyang ganyan, sabi niya, hihiram ako ng jack. Pero kinausap niya sarili niya, kinakaunsilan niya yung sarili niya. Sabi niya, paano kung magalit, baka natutulog? Di aalukin ko ng $10. $10? Paano ko sabihin niya, ang liit naman? Di habang naglalakad yan, lakad. Ang liit naman. Di sa tataasan ko, 20. Tandaan niyo, kausap niya sarili niya, 20. Di habang naglalakad siya, 20? Ang mahal naman. Naplatan ka na nga Tapos 20 pa. Hindi niya namalayan, nandun na sa harapan ng bahay. Siyempre, tumahol yung mga aso. Wow! Ang pangit ng aso. Parang tuta Yan. Medyo makatotohanan na konti. Sabi niya, siyempre yung mama, libas, sino yan? Sabi niya, sa'yo na yung jack mo, swapang. Wala naman sa kausap, sarili niya lang. Napansin niyo po ba, most of the time when we make decisions, tayo lang naman nagka-counsel sa sarili natin Hindi naman necessarily may mga taong nagsasabi. Now, let me tell you this. Kapag ang counsel hindi nakasentro sa Diyos, ungodly yan. Nagkakaintindihan tayo? Ungodly yan. Now, tingnan niyo po mabuti Una, tingnan niyo yung counsel. Delight in the Word of God, in God's Word, then you will be blessed. Tama? Ito po yun. Why should I delight in God's Word? Tandaan ninyo, you are not running after the blessing. Yung iba kasi, nagbasa na ako Talagang dinatry ko nang i-delight Pero hindi pa yung pinagpala. Kasi nga, hinahabol mo yung blessing. Ihabulin mo yung word, hindi yung blessing. Kaya mo siya dinidelight kasi gusto mo siyang sundin. Nagkakaintindihan tayo. Then you will be blessed. Now listen to this. Tingnan niyo po Nasa Bible yan. Now it shall be if you diligently obey the Lord your God.
being careful to do all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Ano sinasabi ng Diyos? Delight in His word to obey Him. Okay po ba yan? Nakakaintindihan? Ano mangyari? Blessings will follow you. Hindi ka lang susundan, aabutan ka. Nakakaunawan? Huwag mong habulin ang blessing, hindi mo siya aabutan. Magkaiba kayo ng direksyon. You follow God, blessings will follow God. And surely blessings will overtake you. Nagkakaintindihan tayo? Okay pa kayo? Ang lalim ng iniisip nyo Paano kaya? Ito. Alam nyo, sa buhay, napaka-importante, yung susi, si God, hindi yung blessing. Now, ito pang napakaganda. Sabi niya, yung counsel na yan, una, you just agree. Ang susunod, paninindigan mo na. Hanggang sa huli, sasama ka na sa mga nangungutya. Komportable ka na sa pananampalatayang yun at makikikutya ka na sa ibang tao. Nakuha ninyo yung sabihin? Ganito yan. Kunyari, sabihin sa'yo, pakasalan mo na yan. Hindi siya Christian. Naku, ano ka ba pa? Christian ka pa. 50 ka na, no? Di isip mo, justify mo ngayon. O nga naman, 50 na ako. Ito na yung pahuli kong pagkakataon. Di ba? Tapos sabi niya, di ka na makakahanap ng ganyan ulit. Ngayon, siyempre, kinonvince mo na. So, paninindigan mo na ngayon. Tama ba? Ngayon, nag-asawa ka na. Ngayon, gagawin mo, sasama ka na rin sa iba. O ikaw, ba't ka pa nag-aasawa? Hindi Christian Naku, sama-sama kayo mga hindi Christian, kalokohan yan. Kahit sino pwede. Basta mainit. Nakuha niyo yung sabihin? Umupo ka na nun. Ibig sabihin nun, sumasang-ayon ka na sa mga nangungutya. Naintindihan natin? Hello? Nakukuha ninyo? Kaya nga, sabi ng Bible, paano malalaman pag evil counsel yan? Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior, his deeds in the gentleness of wisdom. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and lie against the truth. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, and demonic. Pag ang pinoprovide niya, pinupunuan niya yung bitter jealousy, yung selfish ambition, sabi niya, arrogance, sabi niya, huwag kang magyabang, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi yan galing sa Kanya. Yan ay demonic. Napansin niyo po ba ngayon dahil sa malalapit na eleksyon, nakakalungkot sabihin na yung mga Christian nag-aaway-away dahil sa iboboto nila. Pag tinanong, sino boboto mo? Ano ka ba? Christian ka? Ba't may boboto yan? May ganun agad Kaya ako, pag tinatanong ako, sino boboto mo? Wala kang pakialam dyan. Akin lang yon. Di ba? Kahit nga pamilya ko, hindi alam sino boboto ko Tanong nyo sila. Pag tinatanong, sino boboto mo? Ako, alam ko iboboto nila. Ako, hindi ko sinasabi. Bakit? Ayoko silang ma-employ. Gusto ko kaming dalawa lang ng Diyos nag-uusap. Naintindihan nyo? Kasi nag-aaway Nag-aaway. Christian naman kayo, di ba? Kasi nga, hindi na alam yung wisdom na yon, demonic. Naintindihan? Pinag-aaway-away. Kaya sabi ng Bible, for where jealousy, selfish ambition exists, there is disorder, every evil thing. But the wisdom from above is first, look at the words, pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering without hypocrisy. And the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. So anong idea? Allow the purity of God and the peace of God to overflow. Nagkakaintindihan? Okay po ba yun? Kaya sa bahay, mga misis, pag sinigawan ka ng asawa mo, ano ang wise na gagawin? The evil counsel will say, sigawan mo rin! Ang sabi ng Lord, no. Hindi ang galing kay Lord. Be gentle. Be gentle. Nagkakaintindihan? Be gentle. Kaya pag sinigawan ka, bakit ka naman naninigaw? Ano ba problema? Sige na, huwag ka na magalit. Mamaya lalasunin kita. Hindi rin galing kay Lord yun. Nagkakaintindihan? But what the point is, learn to follow the heart of God. Okay po? Nagkakaintindihan? Now, yan po review lang naman yan. Hindi pa naman. Kaya gising na kayo. Dito na tayo. Do you really delight the Word of God? Yun ang tanong
What does it mean to delight the Word of God? Ano ba talaga ibig sabihin nun? Sabi ng Bible. Sabi niya, but his delight is in the law of the Lord, and in his law, he meditates day and night. So what does it mean? Ano ibig sabihin? Delight in the law of the Lord. What does it mean? Pag narinig niyo yung word na delight, ano po mapasok sa isip niyo? Siyempre, pleasure. Yung bang, there's joy. Yung parang there's excitement to the Word of God. There's such a hunger for God's Word. Yung ganun po ba? Now, allow me to share this with you. Kaya ang topic natin ngayong hapon is, ngayong gabi, delight in God's Word, be blessed, part 2. Now, tingnan niyo po, sabi ng Bible. They are more desirable than gold, referring to the Word of God. Yes, than much fine gold. Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Now listen to this. Sino sa inyo, you can honestly say you delight God's Word? Pakita sa kamay. Okay. Yung mga hindi nagtaas sa kamay, ano problema nyo? So in other words, hindi nyo gusto. Tama ba? Tama ba ako? Ulitin ko. You delight God's Word. Pakita sa kamay. Okay, good. So nagtaas kayong lahat halos. Now listen to this. Sigurado kayo? Tingnan nyo paano mag-delight. Desirable than gold. Yes, than much fine gold. Imagine, meron kang kausap, na doon sa kausap mo, may appointment kayo, magkikita kayo bukas ng 12:00 ng tanghali. Magkakaroon kayo ng lunch, at ito ay negosyo. At hindi lang negosyo, closing na ito ng deal. You will be earning 10 million pesos. A much fine gold. Nagkakaintindihan yan? Tanong, malilate ka? I-injanin mo siya? Bakit? 10 million pesos yun. Hindi pwedeng malate. Tama? Tama ba? Okay. Pagdating sa salita ng Diyos, gising ka na. Di ba? Minsan nag-alarm ka para magising ka, para makapagbasa ka ng Bible bago ka umalis. Lord, 5 minutes. Lord, 5 minutes. Pagdating na, late na ako! Lord, mamaya tayo mag-usap. Paspasan. Napansin niyo po ba yun? Bakit lagi tayong ganun? Tama? Yung iba pa, darating, 6:00 yung service, pagdating ng mga 6:10, naglalakad na ganyan. Ano oras sa service? 6. Ba't ang bagal mo? Wala pa yan, nagkakantahan pa. Hello? Tama? Tapos pagdating pa, ay, video. Tinulugan. Hindi kayo ha, baka misinterpret niyo ako. Sa 3:00 yun, sa 3:00. Hindi kayo. Alam ko kayo, iba kayo eh. Sa 3:00 yun. Kasi kanina sa 3:00 sabi ko 6:00 eh. Sorry. Pero minsan ganun. Minsan pagdating na sa bagay ng Diyos, hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo, nalilate tayo. Pagdating na sa bagay ng salita ng Diyos, hindi tayo excited. Alam mo, pagdating ng mga D-group, hindi umaattend. Hindi excited. Kasi mag-aaral kayo ng Bible eh. Pagdating sa mga aralin na ganito, nalilate. Kasi ang dami ko pang gagawin. Ngayon, sabi ng Lord, do you really desire or delight in God's Word? Then desire than gold. Tayo hindi natin masyado maintindihan tong sweeter also than honey, kasi hindi man tayo mahilig yung honey na kakain natin, yung mga nasa bote na eh. Pero alam niyo ba yung honey na galing daw sa honeycomb? Hindi ko rin alam, hindi ko pa nasubukan eh. Sobra daw sarap. Katuloy nakatatakam ako eh. Kaya iniisip ko, sana makasubok ako. Pero kaya ito yung sinasabi nila, ibig sabihin talaga sobrang hinahanap-hanap mo. Nung narinig ko yan kay Pastor Peter kan umaga na mas masarap daw yung galing mismo sa honeycomb, dahil paisip na ako, saan kaya ako kukuha noon? Di ba? Nakuha niya yun, parang inaasam-asam mo, parang hinire-research ko na nga kung saan ako hahanap eh. Ganun yung parang pagkatakam mo ba? Sabi ganun din ba yung pagtakam mo sa Diyos? Pagdating mo sa Bible, parang hindi ko ito naintindihan. Hahanapin ko anong ibig sabihin nito? Tapos pagtatalo-talo yung, ganito pala yan, ganito. Parang, wow! Nakuha natin? So dapat ganun ang ating attitude. Yun ang ibig sabihin ng delight. Kaya ang ating message, delight in God's Word, be blessed. Pakisabi sa katabi mo. Delight in God's Word, be blessed. Desire God's Word than much fine gold. Higit pa sa isang pinakamagandang uri ng ginto.
Now listen to this. Bakit? Why? Why should I delight in God's Word? Is it because of the blessing? No. It's more than that. Ito sabi ng Bible, all Scripture is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. The idea, God has given you His Word so that you would live in the right way. Kasi sabi niya, so that training in righteousness, just in case you are doing something wrong, you would be reproved, you will be rebuked, you will be corrected. Just in case you do not know, it will be profitable for you because I will teach you how. Yun ang sinasabi ng Diyos. Maraming mga issues sa buhay na nakakalito. Anong gagawin mo? Kasi sabi ng Bible, ito yun. The Word of God, sabi niya, all Scripture is inspired by God. It is God's breath. Sabi nga ni John Wesley, if it is God's breath, He will not waste His breath if it is not necessary. Nagkakaintindihan tayo. Kaya anong message natin ngayon? Sabi niya, delight in God's Word, be blessed. Desire God's Word much fine gold. Now listen to this. Bakit? Kasi ito ang Diyos. Ang Diyos is a very personal God. He wants to commune with us. Hindi siya yung Diyos na parang ang layo-layo, wala siyang pakialam sa'yo. Hindi ganun ang Diyos natin. Yung Diyos na kilala natin sa Bible, gustong makipag-ugnayan sa atin. Naintindihan po? Gusto niya makipag-usap sa atin. Gusto niya tayong gabayan. Gusto niya kasi siya naglikha ng langit at lupa, alam niya ang pasikot-sikot ng lahat ng bagay. Yung daan, hindi ka kailangan matakot. Even if you are not familiar with the place, hindi ka kailangan matakot. If you know that the God who is guiding you knows the place. Alam niya lahat. So wala kang takot. Kaya parang, hindi ko na naintindihan to. Pero kung alam mo yung nakakasama mo at nakakaalam na nagtuturo sa'yo, gumagabi sa'yo, alam niya lahat, relax na relax ang puso mo. Tama ba? Naintindihan natin? Kaya kung ano may nangyayari na hindi mo naintindihan, ikaw mismo, ay salamat, I can trust my God. Because my God cares for me. Na parang ganito yan. Ito po yung nangyari sa China, mayroon pong isang farmer, mayroon siyang isang anak. At may isang kabayo. Yung anak niya tumutulong sa kanya sa pagsasaka at isang kabayo. Yun ang ginagamit nila. Nung gabi, hindi nila namalayan. Tumakas yung kabayo. Mugo naiwan ng bukas yung kulungan, nakatakas. Di yung mga kapitbahay, takbuhan, following day kasi wala na yung kabayo eh. Sabi ng mga kapitbahay, ang malas mo naman. Look at the words. Ang malas mo naman. Iisa lang yung kabayo mo, nawala pa. Alam mo sagot ng farmer? Dahil naniniwala siya sa Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Ang sagot? Mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam. Grabe, no? Tapos sabi ng mga kapitbahay, umalis na sila. Hindi lang, itong kabayo na to, look, di ba syempre napunta sa gubat? Nakipagkaibigan sa ibang mga kabayo, yung mga kabayong wild. Ganyan. Ang saya nila. Enjoy sila. Di ikot-ikot silang ganyan. Mamayang konti, nung gabi na, sabi nung isa, saan tayo matutulog? Sabi niya, dito lang. Ha? Delikado rito. Paano kung may mga asong gubat? Paano kung may mga tigre? Patay tayo dito. Nako, mabuti pa. Sumama kayo sa amin. Sa akin, yung amo ko, inaalagaan kami. Inaalagaan ako. Pinaliliguan ako. Pinakakain ako. Tsaka safe doon sa lugar namin. Di sabi ng mga kabayo, talaga? Enjoy! Sumama sila. So paggising ng farmer, nagulat siya, ang daming kabayo! Ang daming kabayo! Ito nakakatawa mga kapitbahay, mga pakailamero, taksismosa. Nagpuntahan ka agad, ang swerte mo naman! Biro mo, isa yung kabayo mo, nawala. Ngayon ang dami na! Tuwan-tuwa sila. Alam mo, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Siyempre, di mga wild ito. Tinrain ngayon nung anak. Nalaglag, bali yung kamay. Kawawa. Takbo na naman yung mga kapitbahay. Ang malas mo? Isa na lang yung anak mo, napilayan pa. Sabi niya, mabuti man o masama, Diyos lang nakakaalam. Nagkagera. Kinuha lahat ng mga binata. Yung anak niya hindi nakasama dahil pilay. Di punta na may mga kapitbahay. Ang palad mo naman. Yung anak mo hindi nakasama sa digmaan. Kami hindi namin alam kung buhay silang babalik. At least ikaw kasama mo yung anak mo. Sa palagay niyo, ano sasagot ng farmer? Sabi niya, buti nga sa inyo. Sabi niya, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakaalam.
Naintindihan niyo po ibig sabihin? Alam niyo, kapag ang Diyos ang ating kausap at ang nakakaintindi ng lahat ng bagay, the reason why He assures people that those who meditate His Word day and night, those who delight in His Word, will surely be blessed kasi alam niya yung simula at ang dulo. He is the beginning and the end. Walang lulusot sa Kanya. Kaya yung taong nagtitiwala sa salita ng Diyos, relax. Nakakaintindihan po? Relax, hindi na kailangan magulat, hindi sila kailangan magtaranta. Kasi alam nila, yung Diyos na kilala nila ay mabuti. Now look at this. Kaya itong salita na to, importante. Bakit? Anong klaseng author ba to? Ano bang klaseng Diyos ito? This lawgiver communicates with us through His creation para maintindihan natin kung sino siya. Now look at this. The heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. Day to day, bursts forth speech, and night to night reveals knowledge. At sabi niya, yung heavens are telling of the glory of God. Gusto niyang kausapin tayo. Kanya lang, may speech. Ang problema, there is no speech, there is no language. Kaya sabi niya, nor are there words. Their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth, and their utterances to the end of the world. In them, He has placed a tent for the sun. Kaya sabi niya, which is a bridegroom coming out of his chamber, it rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens, and its circuit to the other end of them. And there is nothing hidden from its heat. Sabi niya, ito yung ating Diyos. Look at His creation. He speaks so much of His great desire to bring joy to our lives. It's like the sun. The sun was compared to our bridegroom. Sabi niya, parang wow, this is a celebration. Yun ang idea ng Diyos. Sabi niya, with this creation, I want to encourage you. Sabi niya, na mahal ko kayo. And the God that you are serving is powerful, glorious, great, but gracious. Bakit? Gusto kanyang makausap. Tingnan ninyo ha. For some reason, hindi agad makuha ng tao. Tingnan nyo lang kung sakali, itong ginawa ng Diyos. Just to appreciate His creation. Kasi sa maraming pagkakataon, hindi na natin napapansin yung ginawa ng Diyos. Sobra tayong abala sa maraming bagay. Kasi we think that our survival, our lives are dependent on what we are doing, not on God. Kaya hindi na natin makita yung ganda ng bundok, hindi natin makita yung maganda ng kalangitan, hindi natin makita yung mga creation ng Diyos. Hindi natin ma-appreciate yung mga ibon. Ako salamat sa Diyos kasi may ibon kami sa bahay eh. And I praise God for those birds kasi nakaka-encourage sila. Isipin mo, saan kayo nakakita ng ibon? Sabi, yan lang nagsasabi ng totoo. Sabi niya, Kuya Buang, guwapo mo, ang saya. Nakaka-encourage. Hindi totoo dito. Tinan niyo, pinagtatawanan niyo ako. Hindi kayo nakaka-encourage. Joke lang. Pero ito, panoorin natin sandali ito just for us to see the greatness of our God. Tingnan po natin, panoorin po natin. Gazing at a bird in flight, soaring through the air.
listening to a river run, watering the earth. Fragrance of a rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, the vast expanse of... Ang ganda ng daigdig, no? Alam niyo, sabi ng Lord, nung kinreate niya lahat yan, sabi niya, it was good. It was good. Alam niyo kung bakit? Nung una ko nabasa yon, sabi ko, how can God say it was good? Wala namang point of comparison. Para masabi mo, the light is good, may comparison ka dapat, darkness. Pero siya nag-create nun eh. He could not even congratulate himself by saying, you see, my works are good. Hindi eh. Diyos siya, perfect siya, tama ba? You know why? Huli niyang ni-create ang tao. He was already thinking about us. Sabi niya, ito mabuti ito sa tao. The light will be good for them. Ito, ang ganda nito. Kaya isang bagay lang sinabi niya. Nung nilikha niya yung lalaki, wala pa yung babae, sabi niya, it is not good for a man to be alone. Pansin niyo, ang kanyang point of reference, tayo. Kaya lahat ng yan, kinreate niya para sa atin. Kaya alam niyo, sa totoo lang, sa bahay namin kasi marami kaming hayop. Meron kaming isda, may aso, may ibon. Sobrang matutuwa kapag pinakakain. Yung mga isda lang, di ba dapat matatakot sila sa tao? Pag nakita ka, grabe, naglalapitan. Isda, naglalapitan. Sabi, okay itong mga isda ito, pero kakangapang ganyan. Parang, sorry, tulog lang yan. Pero, sobrang excited sila, sabi ko. Tapos nakikita ko, Lord, you created all of this for us to enjoy. Pero hindi na namin ma-appreciate. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin tinatrust ang God na, yung Diyos na mahal niya tayo. Naunawaan po, kaya sabi nga, gusto niyo makita yung taong matagumpay? They know how to appreciate beauty. They know how to appreciate the goodness of God through His creation. Kaya iba po, tingnan niyo yung mga Pilipino. Minsan, alam niyo, minsan bigo eh. Nakakita na kayo ng paru-paro, ang ganda ng lipad, no? Yung ibang nakikita pa, hindi kagandahan ng paru-paro. Kamalasan. Ay, itim. Malas yan. Ano ka ba? Bakit mo tinitingnan yung kulay? Ang ganda-ganda. Paru-paro yan. Ano ka ba? Yung ang oo, di biglang naging lumipad. Di, ang ganda na nun. Tapos nakita mo, malas. Kulay itim, grabe. Malas yan. Kaya walang mangyari sa buhay natin eh. Kaya doon ako natutuwa. Minsan, hindi sa pinagmamalaki yung mga Chinese. Minsan, nakakaano yung mga Chinese, nakakaingit eh. Pag tayo nakakita ng panot, anong ginawa? Pendong, kalas. Ganun ka agad eh. Parang, ano ka ba? Hindi mo ba na-appreciate ang galing ng Diyos? Hindi tayo magkakamuka. Diba? Tapos, ito pang amazing doon. Yung sila, pag nakita nila, uy, yung panot, anong tingin nila? Ang talino niyan. Di ba? Ang talino niyan. Yung iba, ang laki ng tenga. Ay, dambo. Ito, haba ng buhay niyan. Laki ng tenga eh. Hindi natin makita yung ganda ba? Sa atin kagad, puro insulto, puro pang-aasar. Sa totoo lang, walang ginawang Diyos na pangit. Tingnan yung katabi mo. Mali ba ako? Sabi ng Lord, everything He created is perfect. Good. Amen? Kaya don't you ever entertain. Hindi siya sabi, pangit ka, wala kang kwentang tao. Hindi totoo yan. You are created by God and God never created a junk. You are important to Him. Nagkakadinihan tayo. Doon pa lang nangungusap ang Diyos, importante ka sa akin. And look at this, lalo nyo ma-appreciate ito pag pinanood nyo itong expanse ng Diyos, itong heavens. Panoorin natin sandali. Nabilis lang. Nakita nyo yung earth na yan? Yan. Pansin nyo yung kabila, gabi? Kabila, mas maliwanag? Narinig nyo? Yan. Pansin nyo yan? Yan, mapapansin nyo yan yung bagay na yan. Kasi dito, wala yung araw. Now, look at this. Yan ang earth. Okay? Ilalapit natin sa araw. Tingnan nyo ha. Hey, magising kayo, magising. Tingnan nyo. Yan. Yan ang earth. Look at earth compared to the sun. Nakita niyo ba? Ang liit bigla ng daigdig. Yung daigdig, dyan sa araw na yan, yan ang average star. Kaya ang 100,000,000,000 daigdig sa loob ng araw. Nakuha ninyo? O, tingnan nyo pa ito ha. Nakita nyo yung bituin na yan? Isa sa mga matingkad na bituin yan.
ang tao, yung araw na yan, ilapit nyo sa bituin na yan na nakikita. Tingnan nyo po. Yan yung araw. Tingnan nyo yung bituin. Sobrang layo na ng sukat. Naintindihan natin? Tapos yung malaking bituin na yan, pag nilapit mo pa yan sa isa pang bituin na mas malaki rin, ito na ho yung diferensya niya. Nakuha ninyo? Tapos yung bituin na yan, pag nilapit nyo pa sa isa sa pinakakilalang higanting bituin, ito na ho yan, lapit ho natin. However, even Betelgeuse is Yan. not the largest star in our Nakita galaxy. ninyo? Ang layo na yan. Yan lang yung tatlong pinakita natin. Bilyong bituin yan sa isang galaxy. Alam niyo po ba kung ilang galaxy ang meron ng kalawakan? 100 billion galaxies. Well, one of the things in creation that Naintindihan nun ninyo kung gaano kalaki ang daigdig na yan? the power released in stars. Hello? The sun. Nandiyan pa kayo? Releases more energy in Ano 1 patay natin? second Tingnan niyo po. than Itong lawak na to, yan yung Diyos. Kaya it speaks of the glory of God. Oh, listen to this. Tapos itong Diyos na to, alam niya bilang ng buhok mo. Alam niya ang bilang ng buhok ko. Ganun siya kadetalye. Alam niya yung lawak niya, ang laki-laki ng daigdig, na hindi na natin kayang gagapin ang ating kaisipan. Na akala natin tayo ang sentro ng mundo. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi, pero pinapansin kita at bilang ko pati bilang ng buhok mo. Para sa ko, wow, kakaiba to. Kaya minsan ang yabang ng tao. Laban sa Diyos, parang hindi niya pinapansin yung salita ng Diyos, hindi niya pinapansin. Yung mga anak nga, napansin niyo, yung mga anak, hindi naman nabuhay yan, kundi inalagaan ng tatay at nanay, tama ba? Pero minsan, kung paano lapastanganan yung mga magulang nila, pinabastos nila, hindi nila pinakikinggan, masakit sa magulang yon. Pero kung mapapansin niyo, yung magulang tsatsagain pa rin. O sige anak, anong gusto mo? Di ba? Di ba? Pero doon yung makita yung unconditional concern ng magulang. Pero ito yung Diyos, mas malala. Sobrang lawak nung kanyang hinahawakan. At kaya niyang tanggalin yung hangin na hinihinga mo at any moment. And everything you have can be taken away from you. Pero kung minsan, hindi pa rin natin sinapansin ang kanyang salita. The reason why we are to delight in the Word of God, because the God that we are serving, the God who wrote this Word, is a great God. It's beyond our imagination. Nagkakaintindihan po. Ngayon, itong delight na to, hindi to automatic. Kung mapapansin niyo yung word na delight na yan, inaaral yan. Kaya marami sa atin, hindi tayo sanay kumain. Halimbawa, hindi tayo mahilig sa... Meron ko anak, hindi mahilig sa soft drinks. Halimbawa, hindi siya umiinom ng soft drinks. Para ma-delight niya yung soft drinks, aaralin niya pa yun, sasanayin niya pa yung sarili niyang uminom ng soft drinks. Tama ba? Nagkakaintindihan tayo? Yung iba naman, ayaw ng gatas. Ako, hindi ako mahilig sa gatas. Para mainom ko yung gatas, kailangan sanayin ko yung gatas. Nagkakaintindihan tayo? Nandiyan pa ba kayo? Ganon din ang salita ng Diyos, sasanayin mo pa yun. Kaya when you say delight, you are to really exercise and practice it hanggang sa maging normal na sa iyo. Naintindihan po? Ngayon pag normal na, parang hahanap-hanapin mo na, gustong-gusto mo na siya. Kasi naalala ko nung bata po ko, lumaki kami sa, hindi naman kami mayamang tao eh. Ang dami, kung kumain kami, kanin lang, bagoong, sili. Yun lang. Pero may sausawan naman, minsan manok, ganyan. Hindi, joke lang. Walang sausawan. Yun talaga. Sila, puro kanin yan. At minsan, hinamon ako ng Diyos, huwag ka magkakain ng kanin. Ano ka lang? Ulam ka lang, yung gulay lang, ganyan. Sa unang, hirap. Hindi ko kaya to. Pero alam nyo, after a while, 3 years, walang kanin. Amazing. Nasasanay pala. Nakuha ninyo? Ngayon, ang tagal mo din kumain ng kanin. Pagkain mo, parang hindi ka nasanay. Mamaya, sasanayin mo na naman. Parang, masarap pa rin yung kanin. Ano? Tuloy-tuloy na naman. Kasi na-acquire po yun. Nakuha natin. Hello? Kaya hindi kayo anak nyo, hindi mahilig kumain ng gulay. Naalala ko ng mga bata pa yung anak ko, hindi ayaw ng gulay eh. Pero hindi ko sila binibigyan ng choice. Hindi kayo, kain na kayo. Ayoko ng gulay eh. Di, huwag kang kumain. Gutom na ako eh, di kumain ka. Ayoko eh. Di, huwag kang kumain. Gutom na ako eh, kumain ka. Masasanay din eh. Nakuha natin, yung iba kasi binibigyan ng choice, anong gusto mo? Hotdog. Ito hotdog. Wag. Ang ibig sabihin, you can delight, as in you can train. Same thing with the Word of God. Naunawaan po natin. Kasi ito yung Diyos. He created the universe and He knows exactly the secret on how a person be blessed. He cares for you.
He loves you. And He's so powerful. He will make sure that His word will be accomplished. Nagkakaintindihan? Pag sinabi niya, gagawin niya. Yun ang ating Panginoon Diyos. Now, look at this. Kaya si Johannes Kepler, amazingly, alam niyo pa nung panahon na una, yung itong mga scientists, there's no such thing as scientist. Ang tawag sa kanal, natural philosopher. Ibig sabihin, lover of truth. Pag sinabi mong sa Tagalog, pilosopo, lover of truth yan. Siyempre sa atin, hindi natin masyado maintindihan kasi ang kasanayan natin, pag pilosopo, alaskador sa Pilipinas. Tama? Pero during that time, yung word na philosopher, lover of truth. Kaya ang tawag sa mga scientists, natural philosopher. Ang paniniwala nila noon, yung mundo ang sentro. But Copernicus came out with a study, nung pag-aaral niya, na-realize niya that it was the sun ang umiikot yung mga planeta ngayon around the sun. Nakakaintindihan? Si Johannes Kepler, who happened to be a Christian, a German astronomer, sabi niya, hindi siya bilog, kundi paoblong. Paoblong. Kaya, itong si Johannes Kepler, he came out with the idea, the study ng ellipsis. No? Kaya inaral niya yung planetary motion, yung orbit na tinatawag. At nakakatuwa ho, nung inaral niya ito, nakatulong ito kay Galileo, kung saan ang relo ay na-create because Galilei came out with the law of pendulum. Naintindihan? So lahat ng discoveries ito, because of the discoveries of Johannes Kepler at saka ni Copernicus, lahat sila naapektuhan. Bagamat si Galileo Galilei, eventually he recant everything that he said kasi mayroong inquisition. Yung kanilang church, sabi niya, masama yan kasi hindi sila nag-agree doon sa discoveries nila. Hindi nila naintindihan na it was biblical. Kaya ito, pansinin niyo po, itong si Johannes Kepler, ito ang kanyang sinabi after all these studies. Sabi niya, I give thee thanks, O Lord and Creator, that Thou hast gladdened me by the creation when I was raptured by the work of Thy hands. Behold, I have here completed the work of my calling with as much as of intellectual strength. As Thou hast granted me, I have declared the praise of Thy works to the men who will read the evidences of it so far as my finite opportunity could comprehend them in their infinity. My mind endeavored to its utmost to reach the truth by philosophy, but if anything unworthy of thee has been taught by me, a worm born and nourished in sin, so thou teach me that I may correct it. Tingnan niyo yung humility ng tao with all his studies. Kaya itong mga scientists na ito, it's not true that they don't believe the Bible. Yung mga hindi naniniwala sa Bible na scientists, they are considered pseudo-scientists kasi ang kanilang paniniwala, teorya yun, na nag-evolve ang tao. Pag-isipan nyo mabuti kung paano yung evolution, it requires more faith than creation. Tingnan nyo sample natin, kumuha ka ng metal, kumuha ka ng crystal, kumuha ka ng tintura or pintura, nilagay mo sa high-speed mixer, nilagay mo, boom! Sumabog. Naging relo. Tamang-tama ang oras. Maniniwala ka? Andiyan pa kayo? Sabi mo, kalokohan naman. Sumabog ni, tapos naging relo, bibigyan oras. Kaya, para makapaniwala, after billions of years, naging relo. At yun ang ginagawa ng tao. Sabi niya, mula sa organismo, bakterya, tapos naging reptilya, naging unggoy, at naging ikaw. Payag ka? Imposible. Lalong napaka-imposible. Sobrang sophisticado ang ating katawan. Yun lang cell structure natin, yung DNA, napaka-intindi na. Ang dami-dami ng, hindi mo maintindihan. Talagang sobrang sophisticated. Ngayon sabihin mo na, aksidente lang yan? Hindi na aksidente. Kaya itong mga taong to, they knew that there is a God who created. Kaya they are so humble and they submit themselves to God. Alam nyo kagad yung taong di naniniwala sa Diyos. Alam nyo bakit? That they are not, kaya sabi niya, kahit na sinabi na ng Diyos, ito sabi niya, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood, though what has been made, so that they are without excuse. Tingnan nyo. For even though they knew God, they did not honor Him as God or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish hearts was darkened. Professing to be wise, they became fools. Alam nyo kagad yung taong hindi na-appreciate yung greatness ng Diyos? Reklamador. Hindi marunong magpasalamat sa Diyos. If you truly understand the greatness of God,
Paano ka hindi magpapasalamat sa Diyos? Everything that happens, alam niya. Tama, mali? Kaya pansinin niyo, mga anak, utusan ng magulang, anak, naghugas ka ng plato. Namin naman ako lulog-log, naghugas ang plato, nakakainis. Hindi mo lang magpasalamat. Ano ka ba? Unang-una, meron kang platong huhugasan. Ang hirap kumain ng walang plato. At kung sakali naman, meron tubig na pang-uugas. Tama ba? Hello? Magpasalamat ka man lang. Nung inutusan ka ng magulang mo, meron kang hugasan, meron kang pang-ugas. Ang hirap ata nung wala kang tubig, laway, ano yun? Yun, pasasalamat mo na sa Diyos eh. Maraming tao, hindi marunong magpasalamat. Tapos sabihin, reklamo na reklamo. Tapos pag namatay naman yung magulang, iniwan mo ako, mama. Ba't mo ako iniwan? Kulang lang, sasagot ulit yung patay. Ayaw ka naman sumunod sa akin. Hello? Kaya alam nyo kagad yung mga taong hindi nakikita yung Diyos sa mga pangyayari. Magre-reklamo palagi yan. Lagi man, ano ba itong init-init? Ha? Pati ba naman yung init? Hindi ka ba nagpapasalamat na may mainit tayong lugar? Yung iba nga, ang lamig-lamig naman. Hindi mo na alam eh, sala sa lamig, sala sa init. Tama. Tapos sabi, ano po puli? Mas masama kung wala kang sala. Corny ho yun, pero ito sasabihin ko sa inyo. Always learn to give thanks to God. Bakit? He is great. Naintindihan niyo po? Pakisabi sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi aksidente ang itsura mo. You are created by God because you're important. Now, let's continue. Kaya, ito po. Sabi niya, kaya ito pa. Kaya nung kinreate ng Diyos, ito na. He gave us His love letters. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Now, let's continue. The precept of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true. They are righteous altogether. Sabi niya, pansinin niyo to, lahat na yan, ang dami-dami, no? Parang fear of the Lord, commandment of the Lord. Ito yan, kung summarize natin, law of the Lord, testimony of the Lord, precept of the Lord, commandment of the Lord, fear of the Lord, judgment of the Lord. Lahat yan, yun yung salita ng Diyos. And it describes in several, sabi niya, perfect, sure, right, pure, clean, true. And sabi niya, ito yung effect. Your soul will be restored. Siyempre, nadi-discourage sa tao. You always make choices, but God will make you wise in your choices. Your heart will be filled with joy, and your eyes will be enlightened. You will surely persevere. At sabi niya, and righteous altogether. Amazing. Kapag sinamarize mo, ito yung word of God. Sabi niya, kaya nung binigay ko sa iyo, considering how great I am, sabi ng Diyos. Remember, sabi niya, Elohim, the Lord, the glory of the Lord. Yung pong word na yun, Elohim. Pagdating niya na dito, the law of the Lord is perfect. Yung Lord dito, Yahweh na. I am your personal God. I am the God who cares for you. I am who I am. Ito amazing. Tingnan nyo ha. Gusto nyo makita isa-isa. Tingnan natin. Sabi niya, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Pag sinabi mo yung law, ito po yung guidance natin. Ito yung magbibigay sa atin ng order sa buhay. Tama ba? Kasi tanpasin nyo, isipin nyo yung bansang walang law. Sabi nga ng isang kandidato ang problema ng bansang Pilipinas, hindi batas. Marami tayong batas. Ang problema, wala nang gumagalang sa batas. Naintindihan niyo po? Isipin niyo kung walang batas, ang gulo. Magkaka-traffic. Kaya hindi ng ating daloy ng trapiko. Kung saan yung nakalagay, no loading and unloading zone, doon sila nagsasakayang nakakatuwa. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya naalala ko sa Amerika, meron po kasing pag sinabing stop, talagang nag-stop sila. Bibilang ka ng 1, 2, 3 bago ka umabante. Basta mag-stop yan. Full stop yan. Meron po doon nagda-drive, hindi ho nagpo-full stop. Ang tawag nila, rolling stop. Yung magbabagal lang. Siyempre may pulis. Hininto siya. Sabi niya, driver's license please, and car registration. Tapos sabi niya, what's my offense? Sabi, anong problema? Sabi nung driver. Sabi niya, you did not stop at the stop sign. Come on, I did! Sabi niya, no, you did not. I did! No, I slowed down. Oh, you did not stop, you slowed down. What's the difference? Siyempre, law yan What's the difference? Sabi nung driver. Sabi niya, do you want to see the difference? Sure! Kinuha yung batuta, pinagpapalo. Pa! Okay, what do you want me to do? Stop or slow down? Biglang doon na-realize nila, teka muna,
Minsan ganun tayo, ang dami nating excuses. Ayaw natin susunod na batas, ang dami excuses. Kaya Pilipinas, makikita niyo yan. Meron to in-interview. Bakit ka tumawid? May harang na. Ba't ka tumawid? May butas eh. Ha? Ba't ka tumawid? Di ba may harang na? Eh may butas nga eh. Kaya ang dami tayong di ba yung mga overpass na ganyan, tawiran? Alam niyo nangyari doon? Tindahan. Ano siya? Overpass stores. Market. Ganyan, hindi natin naintindihan yung, wala na tayong sense of order. Because we don't want the law. Ang law, hindi ho pang pipigil yan. It tells us, it keeps us safe. Di ba, pagka yung pula, di ba, i-stop ka eh. Bakit? Madidelikado kasi para salit-salit. Tama? Yun ang sinasabi ng Diyos. And yung law ng Diyos, maaaring magreklamo ka, labo naman tong law na to, hindi naman tama to. Ba't naman ako pinai-stop dito? Wala namang intersection dito. Pero sa Diyos, walang pagkakamali. Everything He gave, lahat ng law na binigay niya is perfect. Kompleto. Wala kang hahanapin. Yun ang sinasabi ng Diyos. You may not like it, but I'm telling you, this is good for you. Kaya nga ho, meron pong isang mama, ito napakaganda, it restores the soul, sabi niya. Meron pong isang mama, nakakatuwa po siya. Ang pangalan niya po ay si Gaylord Kambarami. Nagtatrabaho siya sa American Bible Society in Zimbabwe. Kaya ang pangalan niya medyo. So he was distributing Bibles in the locals. Yung mga taga-Zimbabwe, binibigyan niya ng Bible. Eh, nakakatuwa kasi pag bigyan niya ng Bible, sabi ng isang mama, ay, ayoko niyan. Sisigarilyohin ko lang yan. Sabi niya, ganun ba? Walang problema. Siguro, tanggapin pa rin. Pambabalot ko lang ng sigarilyo ko. Okay lang po, pero bago niyo ibalot, basahin niyo lang. Basahin niyo lang. O, deal. Sige, aka na. Di true enough, hindi niya na naisip yung nangyari, no? Yung mama, alam niyo po, until one day, nag-attend siya sa isang conference. 15 years na pong lumipas. Umattend siya ng conference. Yung mama, na binigyan niya ng Bible, nandoon nagsasalita, one of the speakers, sa conference ng mga Christian pastors and missionaries. Ano nangyari? And he testified this. Somebody forced me to receive this Bible. Kaya I smoke Mark, I smoke Matthew, I smoke Luke. But when I got into John, there I repented before God because I realized He loves me so much that He gave His only Son. Kapatid, the Word of God restores the soul. Yun ang ginagawa ng Diyos. Kaya, paano nare-restore soul? Na-experience yun na po ba minsan na napaka-down na down ka na parang, Lord, parang hindi ko po masunod yung Word. Parang, Lord, wala na ata akong pag-asa. Every time I see your Word, I see my sinfulness. Alam nyo, yun ang dahilan kung bakit nire-restore tayo ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ so that we may be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a tutor. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Bigla ka na palaya. The reason why God gave you this law, for you to understand your need of Jesus. Kasi hindi natin malalamang makasalanan tayo hanggat hindi natin nakikita yung law. Tama ba? Hello? Ang lagi natin naisip, dahil yung tama. Naka-attend na kayo ng couple retreat? Sino naka-attend dito ng couple retreat? Hindi kayo nag-attend? Di bale. Napansin nyo ba ito kapag kayo nakikinig at minsan eksakto doon sa asawa nyo yung topic? O kaya eksakto sa anak ninyo? O kaya eksakto sa taong kakilala ninyo? O kaya kung katabi naman ninyo, ganito, sa'yo yan. Tama? Sa'yo yan. Napansin nyo po ba yon? Ang lagi natin nakikita yung mali ng ibang tao. Hindi na nakikita yung mali natin. At sa tuwing may pag-aaway, lagi ikaw ang tama. Na hindi mo nakakalimutan mo, ikaw yung may tama. Hindi sa totoo lang. Kaya lagi mo, ikaw yun. Tapos yung iba pa, sayang wala siya dito, para sa kanya yun eh. Kaya nga hindi siya dumating, para sa iyo yan. Hindi para sa kanya. Ganon ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi niya, kaya gusto ko maintindihan mo, may pagkukulang ka, kailangan mong tanggapin yan, and you need to realize that you need Jesus. Kaya yung mga anak, minsan, ayaw ko si God kasi mga magulang ko, lalabo eh. Ano ka ba? Ba't mo intindihan yung magulang mo? Ikaw at kayong dalawa ng Diyos. Kasi yung magulang mo, gusto mo ba kung napunta ng impyerno yung magulang mo, sasama ka pa rin? Naintindihan natin? Kaya hindi na issue niya yan. Kayong dalawa na ng Diyos. Hindi na kaya sabi ng Lord,
this law should teach us to follow God. Now, ito po napakaganda. Sabi niya, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Pagtiwalaan mo to, kasi sigurado to. Ibig sabihin, si God hindi nagbabago. Pag sinabi ni God, mangyayari. Naintindihan po? Pag sinabi ni God na, huwag kang gumante, huwag kang gumante. Bakit? Siya bahala, siya gagante para sa'yo. Panalo yan. Nagkakantinihan. Kaya itong napaka-importante, sabi nga, naalala ko po nung pinanghahawakan ko po yung sinasabi ng Diyos lagi. Sabi ng Lord sa akin, naalala ko sabi sa akin nung ibang tao, sabi niya, alam mo, masamang tao ka eh. Opo. Naalala ko, natatanggal ako sa trabaho, natanggal ako, sabi niya, ikaw, balrog ka. Alam niyo yung balrog? Alam niyo yung balrog? Sa Lord of the Rings. Alam niyo yung Lord of the Rings? Hindi rin. Ano pang hindi niyo alam? Yun ay palabas na sinulat ni J.R. Tolkien. Yung balrog, demonyo yun. At sabi ni Gandalf, naalala nyo, you shall not pass! Naalala nyo? Ayun, naalala niya. Inalaglag siya. Tapos, si Gandalf nalaglag din. Isipin nyo, tawagin kayo ng balrog. Sa madalit salita, demonyo ka. Matutuwa ka? Siyempre, sakit. Pero sa akin, sabi ko, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Pwede kang gumanti. Pwede mo rin sinasiraan. Sabi ng Lord, huwag kang gaganti. Tahimik ka lang. Opo. Alam nyo, paglipas ng ilang taon, nakita ho ako ng ibang kaibigan ko, sabi niya, uy, pumuti ka. Anong nangyari? Kasi hindi ako si Balrog. Ako na ngayon si Gandalf the White. Nakuha niyo ibig sabihin, I don't care what people will say against you. Ang isipin mo, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. Kasi only His testimony is sure. Walang iba. Kaya nga, He making wise the simple. Yung simple, everything He receives. Wala siyang discernment. Tatanggapin niya lahat, hindi siya nagtatanong. Kaya pagpunta sa internet, uy, ito yun. Hindi niya inaaral yun. Kasi hindi siya nagtitiwala sa sinasabi ng Diyos. Magtiwala ka dahil yung Diyos, hindi siya nagkakamali, sigurado yung sinabi niya. Pag sinabi niya, sundin mo to, I will bless you, gagawin niya yun. Kaya tingnan niyo po, sabi ng Bible, oh how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandments make me wiser than my enemies, for they are ever mine. And sabi niya, I have more insight than all my teachers. Your testimonies are my meditation. Sabi niya, I understand more than the aged because I have observed your precepts. Amazing. Kung magtitiwala ka sa Diyos, pagtatanggol ka ng Diyos. Nung college po ako, meron po akong mine-maintain na grade dahil may scholarship po ako. Ang problema ko, nagkasakit ako. So I requested my teacher, sabi ko, bigyan niyo naman po ako ng special exam. Sure, sabi niya, sige, diyan ka sa kwarto. Andito po yung mga gamit ko eh. Okay lang, I trust you. Ako naman, thank you po. Nako, expected ko, kaya ko yung sagot. Kaya ko yung exam. Pagbasa ko po, wala akong maalala. Talaga nag-mental block ako. Sabi ko, God, tulungan mo ko. Pag sabi kong ganyan, amen, napatingin ako sa libro. Answered prayer. Kinuha ko yung libro, binuksan ko, kinopya ko yung sagot. So all the while, alam ko, parang, kunwari, inisente ka pa. Si God yun. Pero mo nakita ko yung libro, hindi aksidente yun. Ito naman problema. Pag uwi ko ng bahay, para mag-pray, normally, sa umaga, magpe-pray ako, magbabasa ako ng Bible. Sa gabi, bago matulog, magbabasa ulit ako ng Bible, magpe-pray. Pagbukas ko ba naman ng Bible ko? Kasi sunod-sunod po yung pagbasa ko. Kung Proverbs 10 ngayon, bukas 11, ganyan. Pagbasa ko, the Lord hates cheating and loves honesty. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Nanginig po ako. Sabi ko, Panginoon, paano to? Aminin mo. Lord, pag inamin ko to, tapos ako. Wala na. Tapos na scholarship ko. Aminin mo. Wala akong magawa. I need to follow God because His testimony is sure. So, pumunod ako, punta ako sa teacher ko, Ma'am, pasensya na po kayo. You gave me the chance to take the special exam. Pero ito po ako, nandaya po ako. Natulala ko yung teacher. Tingin na ganyan. Baliwala niyo na po yung exam ko. Sabi niya, meron pa palang ganyan? Meron pa palang ganyan? Nagsasabi ng totoo? Sabi ko, nagkamali po ako eh. Naku, wag mo na intindihin yun. Alam mo, nung nag-exam ka, formality na lang yun. Kasi may grade ka na eh. Yung last na exam mo, yun ang ginamit ko. Yung last exam ko, 100. So yun ang ginamit ko.
Pero dahil napakatapat mo, bibigyan kita ng 100 sa karakter. Nandaya ka na, 100 pa? Alam mo bakit? Kasi na-realize mo mali. Then you follow God. Kaya sabi mo, mas matalino ka sa mga matatanda na nagsasabi, kalimutan mo yan, lahat ang dadaya naman, huwag ka na makinig. Hindi, you follow God. Hindi ka magsisisi. Nagkakaintindihan? Because His testimony is, paano kung hindi ka nabigyan ng ganong chance? Paano kung binagsak ka? Si Lord magpo-provide ng tuition fee. Naintindihan niyo po? Kasi ang sinusunod mo siya eh. Paano kung hindi siya mag-provide ng tuition fee? Di maghahanap ako ng tuition fee. Paano kung wala ka mahanap? Di tatrabaho na lang ako. Mag-iipon ako ulit para makapag-aral ulit. Kung yun ang gusto ng Diyos. But one thing is for sure, God's testimony is certain. Amen? Now, let's continue. Ito sabi ng Bible. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo sila Ronald Reagan. Of the many influences that have shaped the United States into a distinctive nation and people, none may be said to be more fundamental and enduring than the Bible. Amazing. Sino yan? President Ronald Reagan. Sabi ho it is impossible to rightly govern the world without God and Bible. Sino naman sabi niyan? Si President George Washington. Can you imagine? Ito mga presidente, they value the Word of God. I am busily engaged in the study of the Bible. I believe it is God's Word because it finds me where I am. I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good of the Savior of the world is communicated to us through the book. Abraham Lincoln, can you imagine? Ito sabi ni a thorough understanding of the Bible is better than a college education. Ay, hindi pag-aaral. Alamin mo yung salita ng Diyos. Sabi ho education is useless without the Bible. Sa totoo lang, ang dami nating mga edukadong tao. Pero nagnanakaw. Ang dami nating graduate sa eskwelahan. Nangongopya. Pag-isipan nyo. Sabi niya, kaya tinasabi niya, the reputable scholars now believe that the New Testament account is reliable history. Sino sabi niyan? Time Magazine. If these people are taking the Bible seriously, kung ikaw naniniwala ka, this is God's Word, all the more, you take the Word of God seriously. Amen? Take the Word of God seriously. Now look at this. Sabi ng Bible, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. Ano yung precept? Ito yung prinsipyo na kailangan mong sundin. Alam niyo po ba ito? Reko. Alam niyo to? Kung ano to? Anong tawag dito? Sa Tagalog, hulog. Tama? Tama ba? Yun yung pinaka-standard na kailangan mo sundin para tuwid yung bahay kung gagawa ka. Tama? Kasi makakagawa ka ba ng bahay kung wala to? Siyempre, basta may pera ka. Pero kung gusto mo maayos yung bahay mo, kailangan sundin mo yung standard, yung pinakahulog nito. Tama? Para tuwid. Nakuha natin. Naalala ko nung ginagawa yung bahay namin, ganyan. Sinusunod nila yung hulog na to para diretsyon-diretso. Pag hindi sumunod, tabingi yun. Ang pangit tingnan. Kaya, ganun din ang buhay natin. If we follow God's precept, obviously, maayos yung buhay natin. Kaya nga, rejoicing the heart. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo ha, sabi ng Bible, dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. This then is how we know that we belong to the truth. How we set our hearts at rest in His presence. Paano? Whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts, and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. Kaya importante, if your heart is rejoicing because you believe that what you're doing, as in the Lord who is powerful, alam niya, hindi kanya i-condemn. Naintindihan? But if the heart is condemned, but there's condemnation inside, alam mo na, oops, there's something wrong. Go back to the Word. Doon mo malalaman talagang you belong to the truth. Nagkakaintindihan po? Now, tuloy tayo. Kasi sabi niya, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Amazing ang salita ng Diyos. Sabi niya, the fear of the Lord is clean, enduring forever. You want to persevere in life? Sabi niya, fear God. Kasi ang totoong delighting in the Word, you worship God, you revere God, you respect God. The judgment of the Lord are true. They are righteous altogether. Kaya instead of complaining, Lord, ba't mo inalaw to sa akin? Bakit sumusunod naman ako sa'yo? Bakit puro kamalasan nangyari sa akin? Anak, hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos.
Kaya naalala ko nung sinabi ko sa inyo, natanggal ako. Ang dami pong akusasyon, left and right. Tahimik lang po, alam niyo bakit? Ay ko, Lord, kayo naman po nakakaalam ng katotohanan. Now, if you allow this just for me to be trained and for me to become better, thank you that your judgment is right. Hindi kayo nagkakamali. Walang reklamo. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya pag hindi mo nakikita yun, tiyak ko, lahat aawayin mo. Ang labo ng asawa ko, ang labo ng anak ko, ang labo ng boss ko, ang labo. Ano ka ba? Walang aksidente. Diyos alam niya lahat. So you follow God and God will teach you what to do. Nagkakadinihan. Because His commandment, judgments are true. Yung fear will allow you to endure. Tingnan niyo po blessing ng Diyos Sabi ng Bible, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Tuto pa rin ng Diyos yan. No matter what happened, He will accomplish it. Now look at the effect. Praise the Lord. How blessed is the man who fears the Lord. Sino yung natatakot sa Diyos? Sino yung gumagalang sa Diyos? Who greatly delights in His commandments. Tama? O, anong blessing mo? His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Isipin mo yung gusto mo, yung anak mo blessed, the Lord will bless your children if you walk and delight in His commandments. Look at this. Wealth and riches are in His house. You may not be super wealthy, but surely everything you need will be provided. Nakakaintindihan? And sabi niya, and His righteousness endures forever. Kaya maraming tao, magbibigay ba ng pagkain sa lamesa yan? Yes. You follow God. Your table will always be filled with food. Bakit yung iba wala makain? Pansamantala lang yun. Pinagpapasin lang sila ng Lord. Naalala ko may isa pong ali. Sabi niya, Lord, akala ko magpo-provide ka sa akin. Missionary siya. Walang dumarating na support. Hindi, ang pagkain niya, puro oatmeal lang. Oatmeal. May sakit na nga siya, tas oatmeal. So dumating yung araw na nag-forlo siya, nag-testify. Tapos kinento niya yung kanyang sakit. Andun yung doktor nakikinig. Sabi nung doktor, habang nakikinig siya doon, sabi niya, alam mo ba na yung sakit mo, ang sagot, oatmeal? Kaya pala. Kasi yung minsan hindi pinadadala ng Diyos, kasi yun ang paraan niya para sagutin yung problema mo. Nakuha natin? Hindi ka dapat magreklamo, kaya sabi naman, His righteousness endures forever. Look at this. He will not fear evil tidings. Kahit masama yung balita, hindi siya matatakot. Because his heart is steadfast, trusting in the Lord. Paano kung marinig mo? Boss, may cancer ka. Lord, sumusunod ako sa iyo, tapos may cancer ako. Minsan ganun ang tao, ano ka ba? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, ganito lang. May cancer ako. Lord, thank you. Makikita na tayo. Sinabi mo At kung ayaw mo pa ako makita, buhayin mo ako. Pagaligin mo ako. May pinag-pray po akong ganyan. Meron pong lumapit. Pag-pray mo ako, may cancer ako. Sabi ko, Lord, kung pagagalingin mo siya, provide mo lahat ng kanyang kailangan, pagalingin mo na siya. Ngayon, kung hindi mo naman siya pagagalingin, kunin mo na. Sabi sa akin, sobra ka naman mag-pray? Hindi maganda yung prayer mo. Anong gusto mo? Patagalin ka pa. Pahirapan ka, ganon. Sabi, huwag ganun, ayoko nun. Anong gusto mo? Gumaling lang. O sige, Lord, alam nyo na yung request niya, kayo nang bahala. Hindi ko alam paano Kasi, just trust in the Lord. Nakuha ninyo, tapos sabi niya, He has given freely to the poor, His righteousness endures forever, His horn will be exalted in honor. Look at this. The wicked will see it and be vexed. He will gnash his teeth and melt away. The desire of the wicked will perish. Surely those who trust in God, wow, sabi ng Lord, He will be blessed. Now, ang problema, kung alam mo na to, this should be our attitude to God, even in our prayer. Look at this. Moreover, by them, your servant is warned. In keeping them, there is great reward. Lord, I will take your word seriously because this will warn me, this will reward me. Kaya sabi ng Bible, your word is a lamp to my feet and a light to my path. This will be my guidance. Sigurado, naalala nyo yung picture niya, nandito ho yung lamp dati. Ang flashlight, wala ho dito sa ulo, dito po yung ilaw. So yun ang guide nila para maiwasan nila yung mga maaring makakasakit sa kanila. And that is the work of the Word of God. Kaya sabi ng Bible, a prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly and suffer the consequences. Kaya po maraming mga tao, sabi, ba't hindi ako nabibless? Ang dami kong problema. Unang-una,
Nakikinig ka ba sa paraan ng Diyos? Paano ka nagtatrabaho? If you follow the Word of God, listen to this, even sa mga estudyante. Sabi ng Bible, gayahin mo yung mga langgam mo, kahit walang amo, nag-iipon sa tag-init para meron silang kakainin sa tag-ulan. Mga estudyante, kung naintindihan mo ito, hindi mo kailangan bantayan, mag-aaral ka na mabuti. Hindi mo kailangan ng magulang, mag-aaral ka na, hindi ka pa nag-aaral, assignment mo. Hindi mo kailangan ng bantay. Kasi gagayahin mo lang yung langgam. Walang amo nagbabantay. Sa mga nagtatrabaho, gawin mo yung best mo, kahit walang nagbabantay. Let God reward you. Nagkakaintindihan po? Hello? Ngayon, mag-ipon ka. Sabi ng Diyos yun, mag-ipon ka. Kailan ka mag-iipon? Kailan ka maghihigpit ng sinturon? Pag wala ka ng pera? Mali. Kailan po naghigpit ng sinturon ng Ehipsyo? Sa panahon ni Joseph. Nung abundansya, ipon sila ng ipon. Para pagdating ng taggutom, meron silang panggagastos. Ang karamihan sa atin, Lord, ang labo mo, hindi mo pinuprovide ang needs ko. Hindi ka naman nag-iipon. Wala akong ipunin. May pan-text ka nga eh. Tigilan mo yung mag-text. Makakaipon ka. 20 araw-araw. Hello? Andiyan ka pa? Parang galit kayo ah. Naalala ko po, yung tatay ko, magbigay ng baon, papunta lang sa eskwelahan. Walang papel. Wala akong pangkain. Sabi ng tatay ko, magkano pa masahe? Tayo papunta po, 6 pesos. Kasi may tricycle po. Huwag ka na mag-tricycle, ito 5 piso. Tayo, paano pabalik? Ang usapan natin, papasok. Pabalik, marunong ka na yan. Alam yung ginawa ko? Naglakad, papunta sa eskwelahan. Maikli lang naman, 13 kilometers lang. Pabalik, inipon ko yung pera, pambili ng papel, binibenta ko sa mga classmates ko. Inipon ko yung pera, pambili ng mga sandwich, binibenta ko sa mga classmates ko. Inipon ko yung pera, pambili ng mga putot ko tsinta, binibenta ko sa mga classmates ko. Para may pera ako. Problema? Hindi. Ang Diyos, matalino. Tuturuan ka niya. Nagkakaintindihan? Kasi, yung mga simple na tao, surely, magpapatuloy sila sa kahirapan. Pero sabi ng Diyos, makinig ka sa salita ko, hindi ka maghihirap. Hello? Now, tuloy tayo. Moreover, by them your servant is warned, in keeping them there is great reward. Look at this. Who can discern his errors? Acquit me of his hidden faults. Look at this, Lord, alam ko yung salita mo perfect. Na hindi ko lahat alam. Pero Lord, tulungan mo ako. That I would be free from hidden faults. So please guide me. Please protect me, O God. Nakuha ninyo? Kasi hindi natin mape-perfect ito. Hindi nyo mamememorize ang Bible. But God will tell you para alam mo rin kung anong hihingi mo sa Diyos. Ngayon, ito pa, kaya sabi ng Bible, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Hindi mo alam kung ano improve sa'yo? Then God will tell you from the word. Kaya as you read the word of God, biglang di mo na, ay, ako pala mali. Pasensya na kayo, marami akong kinikwento tungkol sa sarili kong dinagdaanan sa buhay. Yung asawa ko, napakaganda. Kaya lang, nung panahon na yon, nung time na yon, napakasilosa niya. Hindi niyo siya masisi. Lagi akong wala. Hindi dahil sa itsura ko, hindi ka selos-selos sa mukha ko. Kaya lang, lagi akong wala. Ito ang problema. Ito nakakatuwa ang Diyos. Sabi ko, Lord, baguhin mo na siya. Baguhin mo na siya. Pagbasa mo ng Bible, sabihin ng Diyos sa'yo, lagi mo naman nakita yung mali niya eh. Ikaw ang mali. Hindi mo nga siya binibigyan ng oras eh. Kung mahal mo siya, bibigyan mo siya ng panahon. Tama? Kaya alam niyo, pagkatapos na ayusin ng Diyos yun, naayos mo, hindi na siya nagsiselos masyado. Paminsan-minsan na lang. Pero ngayon, hindi na halos eh, kasi wala namang kaselos-selos sa akin talaga eh. Doon niya na-realize, nung lagi niya na akong kasama, wala naman palang kaselos-selos dito. Kasi hindi niya ako lagi kasama eh, kaya kami kaselos-selos. Pero nung alam niya na, wala pala, pero anong pansin niyo? Lagi, baguhin mo siya. O sabi ng Lord, pagbasa ng Bible, anak, ikaw may problema. Ikaw ang mag-ayos. Mga anak, labo ng magulang ko. Hindi. Ikaw ang maayos. Hindi yung magulang. Paya mo yung magulang, bigay mo sa Diyos. Kukunin din ni Lord yan. May mga magulang naman, labo ng anak ko. Hindi. Dali mo sa Diyos. Ikaw ang maayos. Huwag yung anak. Nakuha po natin? And look at this. All scripture is inspired by God, profitable for teaching. Tama? Reproof, correction. So that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Tanong, mabuti bang magbigay ng tulong sa mahihirap? Pag alam mo yung word of God, ito ang sagot. And if I give all my possessions to feed the poor, if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing.
The Word of God tells you what is right and wrong. Yung heart ang tinitingnan. Then look at this. And also keep back your servant from some to sin. Let them not rule over me. Then I will be blameless and I shall be acquitted of great transgression. Here is now you becoming honest to God and say, God, tulungan niyo po ako. Pag doon sa nalaman ko sa salita ninyo, huwag kong sadyain na lumabag doon. Tulungan mo ako dahil mahina ako. Kaya maraming tao, they always get frustrated to read the Bible kasi hindi ko naman kaya yan, hindi ko naman kaya. Kasi you're trying to do it with your own strength. You come to God in prayer and understand, Lord, alam ko your word is perfect. I need you. Lord, I cannot do this on my own. Lord, I surrender myself to you. Empower me and allow your word to be true in my life. And this is wonderful. Sabi ng Bible, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Ano sinasabi ng Lord? Yung tibay ng paglakad mo sa salita ng Diyos para sa isip mo, yung sasabihin mo, ayon sa kalooban niya, dahil siya ang iyong pundasyon. Siya ang tangi mong lakas at siya ang iyong tagapagligtas. If you have come to a point in your life na, Lord, parang pagod na po ako, hindi ko talaga masunod. Sabi mo, Lord, I know I cannot do this with my own strength. So let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing before you. For you are my rock. You are my redeemer. Ligtas mo ako, Lord. Palakasin mo ako. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng delight sa salita mo. Dahil hindi ko po yan kaya on my own. Nagkakaintindihan. Now that you have understood His greatness, now that you have understood His word, Lord, tulungan mo ako. Dahil hindi ko po kaya. Dahil hindi ko po ginugusto ito. Kaya tulungan mo ako. Nagkakaintindihan. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, alam mo ang totoo mong kalalagayan sa puso, sa buhay. Ano talaga ang salita ng Diyos para sa iyo? And I know deep within your heart, you want to follow God. You want to obey Him. You want to delight in His Word. You want to study His Word. You want to follow His Word. Pero alam mo rin na yung limitasyon mo, parang, Lord, hindi ko to kaya. Natatakot po ako. Ano sabi ng Diyos? He is your Redeemer. He is your rock, your salvation, your foundation. You need to be honest before God and say, God, I know your word is perfect, but I am not. So I submit myself to you, and I pray to help me to please you, and help me by obeying your word. Give me the strength that I need, that I may fully follow you. Kapatid, if that is your heart's desire, pwede bang itaas mo lang kamay mo sa Lord? Sabi mo, Lord, ako po yun. I want to follow you. I want to obey you. And I know I cannot do it on my own. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, be honest before God. Be humble before the Lord. I'll pray for you. Just raise your hand. Thank you, Jesus. Hallelujah. And for those who raise their hands, kindly stand up from where you are as a sign of your surrender to God and say, God, I'm standing up because I know I cannot do it on my own. I need you. Lord, fill my hearts with delight in your word, that I may delight your word, that I may delight obeying you, that I may delight, Father God, knowing you through your word, and help me to obey. Thank you, Jesus. You know my frustrations, Lord. Be honest to God. Pray before the Lord and say, you know my frustrations, Lord. You know my fears. And Lord, I come before you because I believe in you. I believe in your heart. I believe in your love. I believe that you are the rock and you are my Redeemer. So Lord, save me. Help me to see the wonders of your word, that I may delight in it, that I may desire your word more than much fine gold. Thank you, Jesus. Father God, nakita niyo po yung mga nakatayo ngayon. Thank you for their humility before you, O God. Kasama nila, Panginoon, ako man ay humihingi ng patuloy na tulong mula sa inyo to allow us, Father God, to desire your word more than anything else in this world, O God. Dahil alam namin na tayo'y totoo sa iyong salita, na hindi kayo nagkukulang, tinutupad din yung pangako ninyo. Kaya I pray, Father God, tulungan nyo kami to fulfill your word by your grace and by the power of your Holy Spirit. I pray to fill everyone in this place, O God, with your strength. Fill everyone, O God, with a desire that comes from you, Lord God.
the hunger for righteousness. Lord, allow everyone to experience your satisfaction, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. May you dismiss us, Father God, with your power. May you dismiss us, Father God, with that sword in our hands, that no matter what happens, O Lord, we will always seek your word more than seeking gold. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, bless your people as you promise. And now your name to be exalted through our lives. For we know that it's only by your grace and by your strength that we can fulfill your desire that you have placed in our hearts. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and good night. Praise God for His word. Na-bless po ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen. Part of worship is giving. Kung nangusap po sa inyo ang Panginoon at gusto nyo magbigay, meron po tayong mga tithe boxes around the auditorium. Let's sing this last song. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.